highly expected to follow the law by every doctrine of the law sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes ninyo. So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability on the people kasi tantamount yan sa tax evasion at criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas. Ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the President of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ang gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government.